Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Pupunta tayo ngayon ng Blake's Katipunan. Labor Day tomorrow. Happy Labor Day to everyone. Nagkayaan lang lumabas tonight kasi nga walang pasok, sayang naman. Namiss ko rin yung mga DJ DLS boys kasi hindi ako nakapunta last ride namin eh. So perfect time to ride. Konti lang kami today though. Parang ang naglista lang ako, si Johnny, si Mark, Tito Poch, Lloyd, and si Reese. Magandang opportunity na rin to para i-test yung X4 sa low light conditions. Isa sa mga reasons kung ba't binili ko yung X4 kasi mas maganda daw yung low light performance niya. Pareho lang naman kasi ang sensor to ng X3. So lahat ng nagiging low light processing niya dinadaan lang sa AI dun sa bagong chip kasi nila. Hindi naman to kaparehad nitong gamit nating Ace Pro na merong pang low light talaga. At saka mas malaki kasi yung sensor nitong Ace Pro. Pero base dun sa mga nakikita kong mga videos, mukhang okay naman yung low light ng X4. Kailangan lang talaga mas may ilaw. Yung Ace Pro kasi kahit hindi siya naka pure video, pwede mo siyang gamitin eh. Pwede mo siyang gamitin ng 60 fps sa night ride basta dito sa city. So umaasa ako na usable naman yung footage na makukuha ko from my X4 kahit gabi ngayon. Masaya ako dun sa naging performance ng X4 dun sa previous vlog ko, yung origin story ko. Ang ganda ng mga shots, diba? Basta kasi maganda yung lighting, okay talaga siya eh. Ang ganda talaga niya eh. Yun nga lang, nagka-problema ako dun sa makina kasi hindi ko alam kung anong angulo ba dapat yung gagawin ko pag kumukuha ng video. Nakikita ko kasi yung mga tao nakataas lang parati yung X4, yung mga X3 nila. So akala ko ganun lang, na parang may magic yun na makikita ko somehow ng maayos yung footage. Pero hindi pala. Kailangan pala medyo level rin. Hindi pwede yung kahit ano lang. So at least ngayon alam ko na. Sayang lang wala akong masyadong usable footage mula dun sa makina. Itong lighting na to yung medyo typical city lighting ng Quezon City. So kung okay yung performance dito, barely any lights at all. Itong Ace Pro alam ko for sure okay to eh. Pero tignan natin kung anong performance ng X4. Yung mounting ko pala, yung X-Max kasi wala akong mapaglagyan. Kung makikita nyo, sarado to yung handlebar. Wala akong makikita kahit ano dyan. Kinakabit ko siya dito kasi ito yung thinnest point niya before. Nakaka-planning eh. Takot na takot ako dun sa X4 ko. Ang lakas ng uga niya ng last time eh. Although ang ganda nun kasi static yun eh. Static yung nandun. Kaya napaka-steady nung motor ko pag umaandar. Ito ngayon, nagpakabit ako nitong crossbar para pwede kong i-clamp dito. Tapos pwede ako maglagay ng cellphone holder. Yung lumang cellphone holder ko kasi hindi ganun kaganda. Tapos ang dali mag-snatch ng cellphone doon kaya nakakatakot. Ang alam kong for sure, hindi natin magagamit tong X4 na to sa Marilaki. Useless. Kasi may nakita na akong vlogger rin. Medyo sikat na vlogger, endorser siya ng Insta360. Nasa probinsya siya nakatira. Tapos medyo hindi usable yung footage niya kasi ang konti ng ilaw. Paano pa dun sa Marilaki, diba? Walang ka-ilaw-ilaw dun. Ayan, dadaan tayo dito sa gateway na favorite part natin. Sana naman hindi kailangan ng ganitong klaseng lighting para maging usable yung footage ng X4, diba? Kasi grabe naman. Ayan, ganito medyo good lighting to eh. So tignan natin kung ano itsura niya. Ayoko lang na gumagalaw na tuloy yung camera pag naglumiliko-liko ako. Gusto ko yung static eh. Sana magawan ko ng paraan to. Nakakatakot lang kasi parang hindi secure yung clamp dun sa side mirror ko dito eh. Ito kasing clamp dito
sobrang higpit niyan. Nahirapan akong itodo yan ng sikip kasi kailangan ko talagang pigain. So alam ko yan, secure yan. Pero tignan natin. Gusto ko rin sanang extend pa yung selfie stick, pero may mga nabalitaan kasi ako napuputol yung selfie stick nila nung ginamit nila sa motor, tas in-extend. Pero feeling ko yun naman yung tinodo extend talaga nila. Pag ganito, or siguro kahit isa pa, parang feeling ko okay lang. Paglalaroan natin yun. Para sa mga nagbabalak bumili ng X4 dyan, or kahit anong 360 degree camera, hindi siya ganun kadali gamitin Lahat kasi ng mga YouTubers na mapapanood nyo, parang lahat sila sasabihin na sobrang dali, kahit wag mo lang itutok, ganyan, mag-record ka lang, reframe later. Hindi ganun yun. Yun yung ginawa ko tapos hindi siya gumana. Importante pa rin angulo, tandaan nyo yun pag gagamit kayo nito. Feeling expert ako pero hindi, yun lang yung mali kasing ginawa ko. Hindi ako nag-angulo dito, kaya ang pangit ng footage na nakuha ko. Wala talaga akong magamit. Also, kung meron kayong subject na malapit, kailangan mabagal yung galaw ng camera. Hindi pwede yung parang isi-sweep, ganun. Hindi pwede, dapat mabagal lang talaga. Kasi nung sa makina, sobrang bilis nung galaw nung X4 ko. Walang, parang may ADHD yung camera ko, nakaka-irita talaga. Medyo nadismaya ako dun. But yung performance niya nung nag-ride ako, ang ganda, diba? Tuwang-tuwa ako dun sa mga shots. Yung favorite ko dun yung shot nung Luneta, yung may flag, tapos si Rizal. Gusto ko rin yung shot dun sa bridge sa Quiapo, and yung shot dun sa globe ng Mall of Asia, parang gumagalaw yung globe. Ang galing. Kung hindi nyo pa napapanood yun, panoorin nyo. Pero medyo natuwa na ako dun sa point of view nung last time na kita yung harap ng motor Ang galing kasi parang meron kang drone sa harap na nakasunod lang sa'yo. Ayan, pag ganito kayang low light, ano kayang itsura nito? Pag alam mo, pag maganda yung shot dito sa ganitong klaseng ilaw, very good yun. Kasi ito yung typical streets talaga typical lighting sa streets ng Quezon City. Yan, may mga burst ng mga gas station or establishments, pero mostly ang ilaw mo lang street lamps, tsaka yung mga ilaw ng kotse. Wow, traffic, man. Masyado pong maaga magbigay ng verdict sa X4 kung sulit ba talaga or kung gaano siya ka-value for money. Kasi marami pa ako hindi alam sa kanya marami pa akong kailangang aralin. And exciting yun. Exciting rin na merong bagong thing, diba? Meron akong bagong camera angle, meron akong bagong iniisip kung paano gawin, paano i-streamline yung process, ganyan. So parati namang masaya pag merong bagong nangyayari. Nag-shoot pala ako ngayon sa 5.7K 30 fps kasi yun daw yung pinaka-optimal for low light. So nung last time rin naman kasi nag-shoot ako ng 5.7K at 60 fps. Ang weird lang na mas malaki yung file size ng 5.7K 60 kesa 8K 30. Naguluhan ako dun. Natatakot lang akong gamitin yung 8K kasi ang init ngayon Grabe yung init ng panahon, and pag 8K ka kasi nag-shoot dito sa X4, umiinit talaga yung yung camera. So natakot ako mag-overheat siya. Di natin alam kung ano yung host ng problem na pwedeng madala ng pag-overheat Kailangan kong masanay mag-edit ng X4 footage kasi again, hindi siya kasing dali ng sinasabi ng mga tao sa internet. Siguro mas madali siya kung sa phone, kasi parang nakikita mo na yung output mo, tapos pwede kang mag-record kasi dun sa phone, tapos yung galaw mo, yung paano mo igagalaw yung phone mo, ganun mo siya mare-record, yung mare-reframe yung video. Pero wala kasing ganun kalaking space yung phone ko 256 gigs lang yung phone ko. And I don't know, man, ayoko nag-edit sa phone Mas gusto ko yung kita ko lahat, mas kontrolado ko lahat. Again,
hindi siya ganun kasimple. Malamang kung interesado kayo sa X4, ginawa nyo rin yung ginawa ko na pinanood nyo lahat ng mga nagre-review ng X4, lahat ng mga influencers na sponsoran ng Insta360, pinapanood nyo. Sinasabi nila lahat, ang dali lang, sobrang simple lang, pinasimple nila, ganyan. Kabalbalan yun. Huwag kayong maniwala sa sales talk. Sobrang kalokohan yan. Hindi siya madali at all. Hindi siya as intuitive as you might think. Don't get me wrong ha, masaya ako dun sa product, pero hindi ako masaya dun sa mga reviewers. Kasi alam naman nating sponsor din eh, yung mga unang labas ng reviews. Lahat yan sponsored eh. And ayaw pa. And meron pang thing, di ba, na ayaw pa sabi ng Insta360 dun sa mga vloggers nila na sponsored yung video. It's a whole other mess. Pero yun lang, medyo disappointing yung mga taong yun na kung makabenta sila, parang akala mo naman, uy shit, dito na pala tayo. Tuesday night, boys! Oo nga. Parang ang tagal nating hindi nag-ride together na ganito. Shoutout na lang, Nick. Kung nasan ka man, Drunk ka na lang. hello, sabi ni Watanabe. Kasama natin si Tito Po, si Philip, si Royal Alloy, si Edster, Jed's Retort at si Marky Mark. Let's go, boys. Tara. Shout out, Blake. Ang sarap ng Cropek talaga. Oo, shout out. Actually, no? Actually. Hanley Cropek. Best Cropek. Tapos yung suka combo, pucha. Oo, Oo, sarap pare. yung suka nila. Kung saan di man nakakuha yung propek at suka, grabe yun. Shout out na lang din, Alf. Oo. Nananahimik lang ako. Hindi ka na. Happy, oh. Wala na naman. Pakipot Wala. na naman. Wala si Rafi. Wala, parang ayaw na. May ibang grupo na si Rafi. Oo, parang ayaw na sumama sa atin ni Rafi. Sorry na, Rafi. Si Andrew ba kinasal na? Si Ino, shoutout na lang si Ino. Oo, Kino. Hindi mo na kami pinapansin, Brad. Oh. Happy weekend, boys! Dito na ako sa kanan. Yeah, Bye, Mark. Dito na kami ni Mike. Ako, akyat ako hanggang Katipunan. Sama ko sa inyo. Let's go. Asa na yung inline 4 natin? Oo nga, Oo Philip, nga. pasok ka. Era. Pasok kayo. Sunod ako sa inyo. Pasok ka dyan, pasok ka. Sige. Malikod ako. Thanks. Dito ako sa right side, boys. Ay, nahuhulog yung X4. Alin? Hindi kinakaya ng mount. Shit. Mabigat. Oo. Boss, happy weekend. Dito ka na ba? Ikot ka na dyan, o. Sige, ako dito. Oy, boys, reminder lang maraming lubak dito sa Katipunan ngayon Okay. Sa akin na pare, may mga hidden na dyan, mga humps dyan. Oo, mga Kaya bago. huwag kayo masyado magpabilis. Mag-u-turn ba si Jet? Oo. Mag-u-turn siya. Okay. Diretso na kami pala. Oo, diretso na kayo. Sige. Gusto ko lang kayo makasama. Yung mismo. So, isandan mo na lang, Jet. Huwag mo na Hindi, yung clamp mismo yung Yung? buibigay. yung, Alin? yung sa clamp mismo. Yung clamp. Madulas Oo. yan, Brad. Baka dapat di ko lang extend. Kanina hindi naman eh. Siguro. Ay, gago yun Bakit? Ay na. Si Riz tinamad eh. Oo nga eh. Ang layo daw ng shell. Ano ka ba, Riz? Risk talaga oh. Minsan ka na nga lang eh. Kailangan mo ba ng panggat, Riz? Ano ba? Hindi ka Nagpaparinig lang. Patak-patak daw sa gas. Pwede naman kami mag-send sikat. Oo, kahit tigsa 50 lang para kay Riz. Makasama lang. Dito na kami. Bye boys. Sige. Ingat. Ingat, boy. Sakits. Thanks Ronnie. Thanks Philip. Sige. Miss ka pag-uwi. Thank you. Bye. Tigil muna tayo dito sa shelter eh. Sige.
Okay, natapos ng midweek ride. Ang ginawa namin, pumunta lang kami ng Blake's Katipunan, kumain dun, tapos yung Shell na kung saan kami nagmi-meet up, doon na lang kami pumunta. Tamad na tamad yung mga taong mag-ride kasi sobrang init, grabe. Yung motor ko nga kanina nung natapos kami mag-dinner, malayo kasi yung parking ko eh gusto ko medyo ilapit dun sa Shell. Ang init. Umikot lang ako nung sa Katipunan extension, umikot lang ako ng konti para mag U-turn. Grabe yung init na yun. Nakakatamad talagang gumalaw. Gabing gabi na yun. Ngayong 11:30, ito medyo okay yung hangin ngayon. Pero grabe, diba? Ingat kayo kung nasa labas kayo, kung parati kayong on the go. Kailangan nyo talagang magdala ng tubig. Mag-invest na kayo dun sa mga aqua flask, yung mga ganon. Mura lang naman yun eh. Kuha kayo nun kasi lalala pa to next month. Inaasahan ng mga taong next month yung peak ng init. So ingat lang tayo parati. Tinignan ko yung footage ng X4 kanina dito sa phone ko lang. Ang ganda. Ang galing, ang ganda ng footage na nakuha ko. Hindi ko alam kung magiging ganun yung itsura niya pag ina-edit ko na mamaya. Pero grabe, very usable, okay na okay. Ang itsura ng image, para siyang galing sa Ace Pro na hindi naka-pure pure video. Hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat ulit sa mga nanonood. Thank you so much sa mga bago nating subscribers. Maraming salamat at nagugustuhan ninyo yung content natin. Like, comment, subscribe, basta kahit ano gawin nyo, okay yan, makatulong lahat yan. Hanggang sa muli, paalam.